1 Thessalonians 5:16 and 18. Ang sabi dito, rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang aking pamagat ng aking sermon for tonight, ito po ay talagang I pray this to the Lord, no? Ang topic, ang title is Prayer Without Ceasing. At ito po ay talagang connected sa ating gawain every Wednesday, no? Na yung ating prayer meeting, no? Yung introduction ko po, the importance of prayer. Ito po ay significant sa ating buhay Kristiyano, no? Na we depend our relationship with God and seeking His will. And the power of persistent prayer. No? So, the power of persistent prayer. No? We can use the parable of the widow in Luke 18:18. No, if you have your Bible, you can read and you can see the life of the widow with yung may judge, no? Na kinukulit niya yung judge na magkaroon siya ng favor sa kanyang nagawang kasalanan. You know, yung 1 Thessalonians and 2 Thessalonians during the time of Paul, ito po yung mga warning ni Paul because the second coming is so close, no? At ito po ay napabayaan ng mga kapatiran natin noon at ganon din sa kapanahonan natin ngayon. So, it is a command for us to pray without ceasing. It is the command. No? Yan mo, yung sinasabi diyan, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. And quench not the Spirit, sabi dito sa 19. Ano pong ibig sabihin na pray without ceasing? Hindi ito yung may mga nananalangin na yung paulit-ulit, no? Ang sabi nga, don't use vain repetition when you pray, no? Kasi yung sometimes we tend to repeat what we are praying, no? Hindi galing sa ating mga puso ang ating panalangin. Ang tinuturo sa atin bilang mga anak ng ating Panginoong Jesucristo ay continual attitude and dependence on God. Yung continual, tuloy-tuloy ang atin sa ating mga sarili, ang pag-asa sa biyaya ng Panginoon. No? Ano po ba ang mahalaga, no, na mga bagay sa ating buhay kung wala tayong pasasalamat sa ating mga panalangin, no? At ano po ang mga the danger, no, ng yung danger ng ating panalangin nyo, na yung banal na espiritu ay mahinder ang ating pagpanalangin. Ano pa ba ang mga dahilan na mahinder ang ating prayer life? No? Sa ating mga Kristiyano, may mga obstacle, no, to persistent prayer. Ano ba itong mga obstacle na ito? At ito po ay yung mga distraction, yung mga, it can hinder our prayer life, yung mga concern natin sa buhay, yung mga technology na ito na ating tinatamasa ngayon, at yung ating mga negosyo, sometimes it can hinder our prayer life. No? And then,
may mga discouragement pa tayo that can hinder to answer our prayers. May mga discouragement tayo sa church, sa ating pamilya, that can hinder our continual prayer sa ating Panginoon. Continual attitude sa ating Panginoon. No? So, and also the apathy, yung wala kang pakialam sa iyong prayer life. Wala tayong pakialam sa ating prayer life, napawalang bahala natin ito. At ito po ay nagbunga ng ating kahinaan sa oras ng mga pagsubok sa ating mga buhay. May mga example ako dito sa the meaning ng quenching the Spirit. The Spirit means hindering or resisting the work of the Holy Spirit in our lives. Na ito pong mga example na ito, I have 4 example. Ang sabi dito, neglecting our spiritual discipline. Yan po ang example ng quenching of the Holy Spirit. Ignoring Scripture, not reading the Bible regularly, or not meditating on its truth. Avoiding prayer, not spending time in prayer or neglecting to pray fervently. Skipping worship, missing church services, or not actively participating in worship. Avoiding prayer. No? You know what? Yung ating gawain every Wednesday, there's no difference sa ating pag-worship on Sunday. It's supposed to be the same. Kasi ang ating pinupuri at pinapahalagahan dito yung gawain ng ating Panginoon. As a believer, as a chosen ng ating Panginoong Jesucristo, sana po mabuksan natin ang ating mga spiritual na maturity. Nabigyan po natin ng halaga ito, yung ating prayer meeting. Ito po ay minsan na-ignore na ng mga churches, yung prayer meeting. But in Sundays, alam ko po na ang day off ng iba ay Sunday, but it doesn't mean na prayer meeting po ay pawala nating bahala. As a member and as a child of the Lord Jesus Christ, it is a command for us to attend all the services of the church. No? Minsan, nakakalungkot na punta tayo ng church with the wrong motives. Minsan, nakaka-discourage dahil ang akala natin sa Panginoon ay we need God kung may mga problema lang tayo. No? Our spiritual life, our prayer life should be important to us. No? This is the one way we can talk to God. 24 hours, brothers and sisters. Sana po hindi natin ito ma-neglect. Resisting the Spirit guidance, ignoring conviction, refusing to listen to the Holy Spirit, prompting to repent or change behavior, disregarding God's Word, ignoring biblical principle, and choosing to follow personal desire, rebelling against authority, resisting the leadership of spiritual leaders or church authority. So, sana mga maliwanag ito, mga kapatid, no? Na we need to follow na nilagay ng Panginoon na authority sa ating church. Na we don't need to rebel against Him. No? Kasi kung nagre-rebel tayo against Him, siya po ang mananagot sa ating Panginoon. Siya po ang may consequences noon, hindi tayo. All we need to do, we follow the command of the Lord.
to follow the church authority. And third, indulging in sin, immorality, engage in sexual sin or other immoral behaviors. Greed, coveting position or wealth. Anger, harboring resentment or bitterness. So, napakaliwanag po ng mga bagay na ito sa atin. And number 4, focusing on self. Pride, exalting oneself or seeking personal glory. No, yan po ang pride. Self-sufficiency, focusing on one's own problem and neglecting to trust in God's sovereignty. Sana po lahat ng mga example na ito po ang magbibigay sa atin ng wake-up call sa ating mga kapatid na maalala natin na ang prayer meeting po ay napakahalaga sa ating bawat isa. No, katulad din yan ng nagugutom ka, nauuhaw ka sa pakinig ng salita ng Panginoon. No? How we can overcome all of this discouragement sa ating prayer life? One, prioritize our prayer. I-prioritize natin siya. No? Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, sa paggising na lang natin sa umaga, i-prioritize natin ang panalangin. Maalala natin ang Panginoon na sa unang hininga natin, paggising, sana po yan ang maalala natin palagi. Kung wala ang Panginoon, hindi na tayo magagising sa umaga. If God can forget to turn on our oxygen, the humanity will dissolve. No, lahat yan, titigil yan. Anong magawa ng tao kung ang Panginoon yan ang may gawa? So, for us na mga anak niya, we don't need to be afraid or scared of because sabi niya nga, nasa Kanya na po tayo eh. All we need to do is to exercise our prayer life. Kaya nga tayo dito, linggo-linggo, may mga message tayo, si pastor, may mga preaching to encourage us, no? To continually ang ating mga sarili to depend on God. It remind us bilang mga Kristiyano na huwag nating pabayaan ang ating prayer life. No? Na ito ay mapawalang bahala natin. Dahil pag napawalang bahala natin ang ating spiritual life, nanghihina tayo. We have no communication with God. At pag tayo nanalangin, create a prayerful atmosphere, yung tahimik, no? Tahimik siya na you can talk to God one-on-one. Na walang makaistorbo, you can cry with the Lord. No, it's just like this morning when I thought it was already 3 o'clock in the morning, I woke up like 1 o'clock, and I started to think about the message that I have to bring today. And I was touched by the Holy Spirit na ito yung dadalhin ko because it really reflect to our prayer meeting na ito ay napawalang bahala na ng mga churches na katulad natin. Para pag linggo, pag Wednesday, alam ko we experience that also, no? Na sometimes parang tinatamad ka, daming trabaho, but because we love the Lord, we have to go. No? We're human, and sometimes we can be weak. But sabi nga the flesh is weak, but the spirit is willing. Nandyan palagi yung comfort ng banal na espiritu. So, marami tayong mga magawa, no? Para ma-overcome natin ito. Use prayer aids. Using prayer journal, prayer list, or prayer apps. Kasi technology na tayo ngayon eh. But the most important thing is we need to read our Bible.
God speak to His Word through His Word in the book, in the Bible. So, ang join a prayer group like what we are doing right now. Dito prayer meeting tayo. Ito po ang mahalaga na bilang mga tagasunod ni Kristo. No? Basahin ko lang sa Mateo 7:7-8, sabi dito. Mateo chapter 7. Mateo 7:7-8. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Ang nagsasalita dito ang Panginoong nating Hesukristo. Ask, sabi niya nga mag-ano ka lang. Humingi ka lang. At naririnig ng Panginoon yan. No? Yung ating mga panalangin sa Kanyang mga anak. Humingi ka lang sa Kanya at nandyan siya. Dahil sabi niya nga ito pa sa James, marami akong James. James 5:16. Sabi dito sa James 5:16, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So can you imagine, my brothers and sisters, the fervent prayer of a righteous man availeth much. Who is that righteous man? Tayo po na mga pinili ng Panginoon. Kaya lahat ng favor ng Panginoon, pag kalooban niya ibigay sa atin ang ating mga hinihingi, hindi yan ang Panginoon nagpatumpik-tumpik, ibibigay niya yan sa iyo. Sobra-sobra pa sa hinihingi mo. Pero, sabi niya nga, seek ye first the kingdom of God. Sabi niya sa Mateo 6:33. And all these things shall be added unto you. Lahat po tayo na mga, especially ang ating church, Sovereign Grace, we are full of lesson learned, preaching here. Ang kulang na lang po sa atin yung desire natin sa pagsunod. Na mabigyan natin ng halaga yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. What is our life? It's just a vapor. You think if it's not for the Lord, we're here? Because we love the Lord, that's why we are here. So sana sa ating mga kapatid na nakikinig, we are praying for you to give more interest sa ating prayer meeting. Kasi po, ang ginagawa natin ay hindi ito para sa ating mga sarili, kundi ito ay ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Remember, He is coming soon. He will come soon sa Kanyang mga anak. At sana matagpuan tayo na naglilingkod at nagpupuri sa Kanya. Kaya yung church na ito, si pastor, lahat tayo, hindi tayo nagkulang sa paalala sa ating mga kapatiran. At maraming salamat at ginagamit ang mga ministry ng church na ito na marami pang kaluluwa ang makakarinig ng salita niya. Because of our prayers. You see how important His prayers is. Kahit ang Panginoon natin nananalangin. Yung sabi niya, Thy will be done. Sabi niya sa Ama. He pray in Gethsemane. Pero yung tao nakatulog, kaya nanghina. Pero ang Panginoon natin hindi. So sino po ang ating asahan, lalo na sa panahon ngayon? Our life in this generation is full of a lot of challenges.
sa ating mga buhay. And Satan used the challenges na lumayo tayo sa Panginoon. Ang unang ginagamit niya, yung pera. A lot of us, yan ang sabihin man natin na Kristiyano pa tayo, pero we tend to be part of the challenges na ginagawa ng kaaway. Pero sana, maalalahan natin, sa harapan ng Panginoon, we're just a filthy rags. At hindi natin yan madala pag tayo ay namatay na. Ang only we can bring to Him yung ating relationship sa ating Panginoong Hesus Kristo. So my conclusion, the promise of answered prayer remind us God is faithful to us. He will answer our prayers. At a call to action, na-encourage natin ng bawat isa na maging matyaga tayo sa panalangin. No? Huwag tayong magsawa sa panalangin sa ating buhay. Kasi wala na po tayong asahan pa sa buhay na ito. Kahit pamilya natin, hindi natin maasahan kung di ang Panginoong Jesucristo lamang. So give importance to our prayer life. No? And always meditate on His Word. Sana maging encouragement ito sa bawat isa sa atin that our lives will be a pleasing. Na huwag tayong magulumihanan sa mga nangyayari sa mundong ito na ating kinagagalawan ngayon. Na pagkulang tayo sa panalangin, sigurado na manghina tayo. Kasi pag nananalangin tayo, it's a sign na talagang mahal mo ang Panginoon. Dahil naalala mo siya eh. You speak to Him. And it's not, His line is always open. 24 hours yan ang Panginoon. Pero wag tayong tumigil sa panalangin o huminto sa panalangin kasi minsan na nangingi tayo sa panalangin, if it's not God's will in our lives, hindi yan ibigay. Hindi ng Panginoon ibigay sa iyo na ipahamak ka niya. He has His own time in answering our prayers. No? So, pahalagahan po natin ito, ang prayer meeting. Dahil po ito ang command din ng Panginoon sa atin to pray without ceasing. So, yan lang po ang aking ma-share o ang aking minsay sa gabing ito. Sana po ay sa kaunting panahon ay you've been blessed by the encouragement na ginamit ng Panginoon and salamat sa pagkakataon na na-share ko ang kanyang salita.